Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang mahalagang aspeto ng wika, ang estruktural na pagkakaiba-iba ng bawat wika, partikular na sa mga katutubong wika sa Pilipinas at sa Ingles. Ang bawat wika ay may natatanging tuntunin at sistema na hindi basta-basta matatagpuan sa iba. Sa kabila ng pagkakatulad ng ilang wika dahil sa kanilang pinagmulan, tulad ng mga wika sa Pilipinas, malinaw na walang dalawang wikang magkapareho sa ekstruktura. Ang Filipino, halimbawa, ay kilala sa yaman nito sa sistema ng pananalapi, samantalang ang Ingles naman ay puno ng mga idiomatikong ekspresyon. Sa ating pag-uusap, sisikapin nating mas maunawaan ang mga pagkakaibang ito at kung paano sila nakaaapekto sa ating paggamit ng wika sa araw-araw. Ang bawat wika ay may natatanging ekstruktura o mga tuntunin sa pagbuo ng mga salita, parirala, sugnay at pangungusap pati na rin sa paggamit ng mga diskurso o panandang pangkomunikasyon. Bagamat ang mga katutubong wika sa Pilipinas tulad ng Tagalog, Cebuano at Ilocano ay may pagkakatulad dahil sa kanilang pagiging bahagi ng isang angkan Austronesian, mayroon pa rin silang mga natatanging katangian. Ibig sabihin, bawat wika ay may kanya-kanyang paraan ng pagbuo at paggamit ng mga elemento ng wika. Halimbawa, ang wikang Filipino ay kilala sa pagiging masalimuot sa sistema ng pananalapi. Ibig sabihin, may iba't ibang paraan upang bumuo ng mga salita gamit ang mga panlapi, halimbawa pag, mag, in, an at iba pa, upang magpahayag ng mga aksyon, estado o konsepto. Maraming paraan upang baguhin ang mga kahulugan ng isang salita sa pamamagitan ng pagbabago o pagdadagdag ng panlapi na nagpapakita ng kayamanan ito sa morpolohiya. Sa kabilang banda, ang wikang Ingles ay kilala naman sa pagiging mayaman sa idiomatikong ekspresyon o mga kasabihan na hindi literal ang kahulugan, tulad ng break the ice o hit the nail on the head. Ang mga ganitong pahayag ay karaniwang hindi direktang isinasalin sa ibang wika sapagkat may espesyal na kahulugan sila sa loob ng kultura ng mga nagsasalita ng Ingles. Dahil sa pagkakaibang ito, kahit na magkatulad ang mga wika sa ilang aspekto, wala talagang dalawang wika na ganap na magkapareho sa estruktura at katangian. Ang mga tuntunin ng isang wika ay produkto ng kasaysayan, kultura at mga pangangailangan ng lipunang gumagamit nito. Sa pagsasaling wika, higit na mahirap magsalin kapag ang dalawang wikang sangkot ay hindi magkaangkan. Ito ay tumatalakay sa mga hamon na kinakaharap sa pagsasalin ng wika, lalo na kung ang dalawang wikang isinasalin ay hindi mula sa iisang pamilya ng wika o hindi magkaangkan. Ibig sabihin, kapag ang mga wikang tulad ng Filipino at Ingles ay isinasalin, mas mahirap ito dahil magkaiba ang ekstruktura, gamit at kultural na pinagmulan ng mga ito. Ang mga wika ay hindi lamang sistema ng mga salita, kundi kasama rin ang kultura ng mga nagsasalita nito. Kaya mahalagang isaalang-alang ang aspetong kultural sa pagsasalin. Ayon kay NIDA 1996, ang kultura at wika ay magkaugnay at sa pagsasalin, hindi lamang mga salita ang sinasalin kundi pati na rin ang mga kultural na kahulugan. Dagdag nito, binibigyang diin sa ikalawang bahagi na ang bokabularyo, gramatika at diskurso ng wika ay may malaking apekto sa pagsasalin dahil bawat wika ay may mga natatanging katangian na nagdudulot ng mga hamon sa mabisang komunikasyon. Ang pangunahing hamon sa pagsasalin ay ang mga pagkakaiba sa sosyolohikal na konteksto at paraan ng pagpapahayag ng bawat wika na kailangan maunawaan ng tamang upang may pahayag ng wastong orihinal na kahulugan. Kung gayon, kailangan maunawaan ng translator ang mga kakaibang katangian ng mga wikang kasangkot sa pagsasalin. Sa pamamagitan nito, higit niyang mauunawaan at mabigyan ng katumbas ang diwa o mensahe. Ito ay tumutukoy sa kahalagahan ng tamang pagsasalin, lalo na sa pag-unawa ng tagasalin sa mga pagkakaiba ng wikang kasangkot sa proseso ng pagsasalin. Ayon kay Otanes, 1972, may mga partikular na katangian ng wikang Filipino at Ingles na dapat isaalang-alang. Isa na rito ang pagkakaiba ng count noun at mass noun. Ang count noun tulad ng desk
ay mga pangalang na nagbabago ang anyo depende kung isahan o maramihan. Samantalang, ang mass noun tulad ng water ay hindi nagbabago ng anyo kahit gaano man karami. Ang problema sa pagsasalin ay nagmumula sa mass noun dahil hindi sila laging ginagamitan ng pananda o determiners tulad ng a o da sa Ingles na nagdudulot ng kalituhan sa pagsasalin papuntang Filipino. Oo nga naman. Halimbawa, sa pangungusap na trade between nations is called international trade, kung isasalin ito sa Filipino nang hindi isinasaalang-alang ang tamang pagkakaiba ng mga pangalan, maaaring mawala ang tamang diwa o maging malabo ang kahulugan. Mahalaga sa makatuwid na intindihin ang parehong gramatikang ng Ingles at Filipino upang maging tumpak at malinaw ang pagsasalin ng mensahe. Ang kabuuan ng talakayan ay nagpapahiwatig na ang pagsasalin ay hindi lamang literal na paglipat ng mga salita mula sa isang wika patungo sa isa pa. Kailangan isaalang-alang ang mga gramatikal na kaibahan upang hindi mabago o mawala ang orihinal na kahulugan. Kapag isasalin natin ang pangungusap mula Ingles patungong Filipino, dapat nating isaalang-alang ang mga tuntunin sa Filipino na hindi laging naroroon sa Ingles. Halimbawa, ang pangungusap na trade between nations is called international trade ay maaaring maisalin bilang pagkakalakalan ng mga bansa ay tinatawag na kalakalang pang-international. Mapapansin na sa Filipino, kinakailangan lagyan ng ang bago ang pangalan sa simula ng pangungusap upang maging mas malinaw ang pagkakabuo nito, maliban na lang kung ang pangalan ay isang personal na pangalan. Halimbawa, Pedro. Sa mga halimbawa naman ng pagsasalin, makikita ang iba't ibang pamamaraan ng paglilipat ng ideya mula Ingles patungong Filipino. Sa halimbawa, tomatoes are usually red ay isinalin bilang ang kamatis ay karaniwang mapula. Wood is usually for making houses, furniture, and small boats ay isinalin bilang ang kahoy ay ginagamit sa paggawa ng mga bahay, muebles at bangka. Sa mga halimbawang ito, napansin na sa Filipino, kadalasang inuuna ang pananda na ang upang tukuyin ang paksa at ang pang-uri ay inilalagay matapos ang pangalan. Halimbawa, karaniwang mapula kumpara sa usually red. Dagdag pa rito, makikita na ang pagsasalin ay hindi lamang direktang paglilipat ng mga salita, kundi isang proseso ng pag-aangkop sa ekstruktura at gramatika ng Filipino upang mapanatili ang tamang kahulugan at tono ng pangungusap. Sa Ingles, kinakailangan ng wastong paggamit ng quantifier sa mga mass noun, tulad ng pieces sa get the 2 pieces of wood and tie them together with a piece of string. Ang wood ay isang mass noun, kaya sa Ingles, ang paggamit ng pieces ay tumutukoy sa dami. Sa Filipino, hindi kailangan gumamit ng eksaktong katulad na quantifier. Halimbawa, hindi pwedeng isalin ng diretso na kunin ng 2 kahoy dahil hindi ito malinaw. Sa Filipino, sapat na ang kunin ng 2 piraso ng kahoy para maintindihan ng malinaw ang mensahe, lalo na kung ang hugis o anyo ng kahoy ay nabanggit na. Dito makikita ang isa pang pagkakaiba sa ekstruktura ng 2 wika. Sa Ingles, madalas kinakailangan ng mga quantifiers para maging malinaw ang dami o anyo ng mass noun. Samantalang sa Filipino, hindi laging kinakailangan ang ganitong uri ng pananda dahil malinaw na ang kahulugang batay sa konteksto ng pangungusap.
Tungkol naman sa paggamit ng mga pang-ukol o prepositions sa Ingles at Filipino. Ipinaliwanag dito na ang mga pang-ukol ay mahalaga para sa pag-unawa sa ekstruktura ng pangungusap. Binanggit din na ang mga pang-ukol sa Ingles ay madalas na may maraming kahulugan na nagpapahirap sa pagsasalin sa Filipino. May ilang mga halimbawa na ibinigay sa teksto tulad ng cut the piece of cheese with a sharp knife. Ang with ay isinasalin sa Filipino bilang sa pamamagitan ng. Kaya ang buong pangungusap ay hiniwain ang kapirasong keso sa pamamagitan ng matalas na kutsilyo. Isa pa, a clear glass jar with a cover. Ang with ay isinasalin sa Filipino bilang may, kaya ang buong pangungusap ay isang malinaw na garapong may takip. Isa pang halimbawa, ang battle with a label. Ang with ay sinasalin sa Filipino bilang may, kaya ang buong pangungusap ay boteng may etiketa. Isa pang halimbawa, the object in the box. Ang in ay isinasalin sa Filipino bilang sa loob ng, kaya ang buong pangungusap ay ang bagay sa loob ng kahon. Isa pa, the object on the box. Ang on ay isinasalin sa Filipino bilang sa ibabaw ng, kaya ang buong pangungusap ay ang bagay sa ibabaw ng kahon. Ito ay nagbibigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa pagsasali ng mga pang-ukol sa Ingles patungo sa Filipino. Mahalagang tandaan na ang konteksto ay mahalaga sa pagsasali ng mga pang-ukol at dapat palaging isaalang-alang ang nais na kahulugan. May ilang mga halimbawa kung paano maaaring gamitin ang mga salitang sa o ng bilang katumbas ng mga pang-ukol sa Ingles. Halimbawa, leave the can on the table. Ang on ay maaaring isalin bilang sa, kaya ang buong pangungusap ay iwan ang lata sa mesa. No change in the water level. Ang in ay maaaring isalin bilang sa, kaya ang buong pangungusap ay walang pagbabago sa taas ng tubig. Keep the animals in separate cages. Ang in ay maaaring isalin bilang sa, kaya ang buong pangungusap ay ikulong ang mga hayop sa magkakahiwalay na kulungan. Ang mga halimbawang ito ay nagpapakita na ang pagsasali ng mga pang-ukol ay hindi laging diretso at maaaring mangailangan ng pag-iisip at pag-unawa sa konteksto. Ayon kay Onanes, sa pagsasalin mula Ingles patungo sa Filipino, kailangan nating isaalang-alang ang konteksto at ang istruktura ng dalawang wika para masiguro na wasto ang pagsasalin. Halimbawa, mas mahusay na isalin ang plants with leaves of different colors sa Filipino bilang mga halamang iba-iba ang kulay ng dahon kaysa sa mga halamang may iba't ibang kulay ng dahon. Ito ay dahil sa ilang pagkakataon, kailangan natin gumamit ng buong parirala o sugnay sa Filipino para masali ng wasto ang kahulugan ng mga pang-ukol sa Ingles, tulad ng mga halamang iba-ibang kulay ng dahon, na mas malinaw ang kahulugan kaysa sa mga halamang may iba't ibang kulay ng dahon. Ayon kay Onanes, sa Ingles, karaniwang gumagamit ng mga pariralang pandiwa or verb phrases na ang katumbas sa Filipino ay iisang salita. Halimbawa, ang is attacked by rust ay isinasalin sa Filipino bilang kinakalawang. Ang ibang halimbawa ay it tastes salty na isinasalin bilang maalat, feel hot na isinasalin bilang mainitin, at let it or the sentences settle na isinasalin bilang patiningin.
Ipinapakita nito na ang pagsasalin ay hindi laging diretsyo at kailangan nating isaalang-alang ang konteksto at ang estruktura ng dalawang wika para masiguro na wasto ang pagsasalin.